Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari na po natin kuhanin ang ating Biblia at buksan ito sa Acts chapter 2 verses 46 to 47. Muli po sa mga gawa, chapter 2 verses 46 to 47. Sabay-sabay po nating basahin at pakinggan ang salita ng Diyos. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Pinupuri po ng Panginoong Jesus ang kanyang mabuting salita. Praise God. Bago po tayo upo po, makibati po ang tatlong katabi. Pakisabi, God bless you. No? Pagpalain natin sila sa pangalan ng Panginoon. So happy to see you this morning. Yan. Nagagalak po ako na makita ang bawat isa ngayong umaga sa ating pong pagsamba dito po sa The Sanctuary Assembly of God. Ganoon din po yung mga kapatid namin na nakatunghay ngayon sa ating pagsamba through our Facebook Live at YouTube channel dito po sa ating iglesia. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay special day sa ating iglesia. Ngayon po ay OHB Sunday. Yan, OHB Sunday. Ano ba yung OHB? Ito po yung ating programa. Ito yung ating discipleship system na ginagamit po sa ating church dito po sa Tisag. Okay? So pag-usapan po natin yung mensahe natin ngayong umaga, Homes for Harvest. Amen? Homes for Harvest. No, yung pong mga tahanan natin ay pwedeng gamitin ng Diyos para mag-ani ng mga kaluluwa para sa kanyang kaharian. Amen. Katunayan, lahat ng iglesia halos ay nagsimula sa mga tahanan. Itong iglesia natin, ang The Sanctuary Assembly of God, some 47 years ago, ay nagsimula po sa mga bahay ng mga charismatic. Hanggang kalaunan, nagtipon-tipon, nakabili tayo ng property. Ito na ngayon naging permanente nating bahay-sambahan dito po sa dakong ito. Pero saan nagsimula? Sa mga tahanan. Yung pong mga naitanim kong mga iglesia sa iba't ibang lugar, karamihan po doon nagsimula sa tahanan. Naikwento ko sa inyo yung church sa Santa Maria na akin pong pinayunir. Nagsimula lang po kami sa terrace, sa ilalim ng puno ng mangga, 3 miyembro. Sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy po yung iglesia na yon na pinagpapastoran ng aking tatay. Ngayon, may sarili na po silang building na ginagamit na aming dinedicate kailan lamang. No? So, napakabuti po ng Panginoon. At wag nating maliitin yung mga malalaki, nagsimula po yan sa maliit. Sabi nga, great things start from small beginnings. Amen. Sipin po natin yung iglesia po sa Jerusalem na nagtitipon sa isang maliit na bahay halos 2,000 years ago. Sila'y nagkakatipon sa sala, may kumakanta, may nagbabahagi ng tinapay, bahagi po ng pagsamba nila, yung pagkain. Amen? Parang ang sarap sumamba na may pagkain. Hallelujah! Huh? So, ang tawag doon, food theology. Huh? Sabi ni Jesus, habang kumakain kayo, do this in remembrance of me. Okay, yung mga bata, kasama nila sa pagsamba, tumatakbo-takbo. May isang tao na nagbubukas ng scroll na yung basically yung Bible nila during that time, binabasa, sineshare sa lahat ng mga uma-attend po doon sa tahanan na yon. Yun yung church nung panahon na yon. Walang stage, kagaya nito, wala pong ilaw, kagaya niyan. In fact, wala nga sound system, kagaya ng ginagamit natin ngayon. Simple lang, pero ito po maganda, nandun ang presensya ng Panginoon. Amen? Yung mga tao ay nagmamahal kay Jesus at ang bawat isa ay nagmamahalan. Yan. Napakasimple.
Napaka-basic. At ang sabi ng Bible doon sa talatang binasa natin, verse 47, idinadagdag ng Panginoon sa kanila araw-araw yung mga naliligtas. And the Lord added to them daily those who are being saved. Now, ngayon, imaginein po natin kung ganun din yung mga bahay natin. Diba? Paano kung yung sala mo mismo ay maging lugar kung saan mapapakilala mo sa kapitbahay mo ang Panginoong Yesus? Yan po yung puso ng Operation Home Base. Gusto po natin na sa atin pong mga tahanan, nandun po yung pagsasama-sama. No? Ang church kasi hindi naman building. Para sa atin po, sa ating pagkakaintindi dito po sa Assemblies of God, ang church ay hindi building. Ang church ay tao. Ang church ay pagsasama-sama ng mga ligtas upang sila'y magpuri, sumamba sa Panginoon, upang ma-focus sila sa misyon. Ma-equip sila sa pagbabahagi ng kanilang patotoo ng mabuting balita ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng iglesia. And ito po, this is the big idea for today. Sabi po dyan, when the church moves from the building into the house, it moves closer to the people and closer to God's mission. So palitan nyo lang po, gawin yung campus kung kayo ay estudyante, gawin nyo pong workplace kung kayo po ay nagtatrabaho, kung kayo ay professional. Ito po ang church. The church moves from the building into your homes, into your campuses, into your workplace, where the people are. Diba? Nagtataka tayo, bakit hindi tayo pinupuntahan? Ito po ang sikreto, tayo ang pumunta sa kanila. Let's be intentional in bringing the gospel, the good news to them. Isa po sa nakita ko sa Malakas, ang Casey, dito po, nung ginagawa natin ito, ay yung outreach program. Okay? Yun talaga ang lundo niya, outreach. Okay? Yung church din natin, nakilala po tayo sa pag-outreach. Di ba? Ang sisipag po, nakakarating tayo sa kung saan saang lugar, hanggang Nueva Ecija, kung hindi ako nagkakamali. At marami tayong mga iglesia na natulungan at naitanim. Babalikan lang po natin yon. Pero ang pinakalundo, ang tahanan. Naalala ko nung ating binubuksan ng iglesia po sa Kalumpit. Naalala, sino kasama ko doon? Si Brother Ben, naalala ko yan. Sister Mirna, yan ang mga nakasama natin doon sa pagbubukas ng Kalumpit. Nagsimula po yon sa bahay. Umupa tayo ng bahay. Di ba? Naalala nyo yun? Bago dumating ang SOS, may bahay kaming inupahan, marami pong mga dumadalo sa Bible study. Pagdating po ng SOS, meron na silang inabutan. Kumbaga may puhunan na kaya nagpatuloy po. Naitatag yung iglesia, pinagpastoran ng Pastor Alex. Later on ay ang Pastora Orly. At ngayon po, nagpapatuloy ang iglesia sa Kalumpit, sa lugar po ng Kalumpang. Ganon din po sa San Miguel. Okay, bago pa dumating doon ang mga manggagawa ng Panginoon, ang mga mag-asawang Javier, no, kung naalala niyo po sila, ganun din po ang aming ginawa. Ang kasama ko pa noon ay si Pastor Dante, si paring Dante ko. No, kami yung naghanap ng mga dating membro, pinaghahagilap namin yung mga dating membro, tinipon sa mga bahay. Pagdating po nung team ng SOS, meron na pong pinasisimulan at hanggang ngayon nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon sa lugar po ng Kalumpit. Purihin po ang Diyos. No? Purihin po. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. No? So nakita po natin mga kapatid yung kahalagahan ng mga tahanan. Amen. Sa gawain po ng Panginoon. So we have to bring God's mission closer to home. Okay? So ano po ang pakinabang, ano yung idea ng OHB? Number one, it brings the church closer to people. It brings the church closer to people. Sabi po ng Acts chapter 5 verse 42, araw-araw, sabi nyo nga, araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay. So ibig sabihin, wala po silang permanenteng lugar, kagaya natin dito na meron tayong lote, meron tayong building, mapalad tayo. Pero ang mga sinaunang mananampalataya,
pag sila po ay nagtitipon, pag sinabing church, hindi po kagaya dito na may building, may chapel. Pag sinabing church, yung pagtitipon sa isang bahay. The church in your home. So sabi, araw-araw sila nagtitipon sa mga bahay-bahay. Wala silang tigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Tanong, yung ba kapitbahay mo, saan mo mas madaling dalhin? Doon sa terrace nyo o dito sa church? Lalo kung may pagkain, di po ba? Ayain mo, meron kayong konting merienda, ginatan. O kaya ay, ano ba? Palitaw. Pansit. Ayan. Di ba? Ano okasyon, sabi mo wala lang, medyo nagluto lang ako, gusto ko lang kayong anyayahan. Di ba, mas madali natin silang madadala sa tahanan natin kaysa dito. No, mas madali silang pumasok sa bahay mo kaysa pumasok po dito sa atin. Di ba? So yung pagkain, hindi lamang po yung pagkain physical, lalong-lalo na yung pagkain spiritual ay dinadala mo mismo sa tahanan ng mga tao. Na parang yung, ang tawag doon? Mga food delivery. Kagaya ng paborito namin ni Ate Babes, Food Panda saka Grab, di ba? Yung Food Panda at saka Grab food, di ba? Napaka-convenient. Tama? Sino madalas umorder sa Food Panda? Taas ang kamay. Di ba? Halata naman sa mga katawan namin, di ba? Okay. Hindi mo na kailangan pumunta ng restaurant. Di ba? Gusto mo kumain ng Jollibee, di mo na kailangan pumunta sa Jollibee. Sa bahay mo, makakakain ka ng Jollibee. Di ba? I-click mo lang o order ka lang. Siyempre, babayaran mo gamit yung iyong app. Yung pong pagkain ang pupunta sa'yo. Hindi na ikaw ang pupunta sa pagkain. Nakuha nyo? Hindi na ikaw ang pupunta sa restaurant para kumain. Yung pagkain na ang pupunta sa inyo. Ganun po ang ginagawa natin. Huwag natin hintayin yung mga tao ang pupunta. Tayo ang magdadala sa kanila ng pagkain spiritual. I-deliver natin sa kanila. Again, you don't have to be perfect. Di ba? Kasi nungalingan po ng kaawa yon. Na, ikaw ganyan ka lang naman bakit ka mag-share? Hindi po. Huwag kayong maniwala doon. You don't have to be perfect in order to share the gospel. Kailangan lang ready ka. Kailangan lang open yung puso mo. Yun po yung mahalaga. Diba? Kailangan lang nakilala mo talaga ang Panginoon para maipakilala mo siya sa iba. So para pong Food Panda, parang Grab. Ganon din po yung ating house gathering, yung ating home church. Dala natin yung Word of God. The closer the church is to people, the easier it is for the lost to be found. Amen. Tandaan niyo po yan. The closer the church is to people, the easier it is for the lost to be found. No wonder ang unang mga alagad ng Panginoon, kagaya ni Pedro, ni Juan, ni Andres, anong trabaho nila bago po sila naging disciple ng Panginoon? They were fishermen. Mangingisda sila. Yung bang mangingisda, sasabihin nila, hoy mga isda, lumapit kayo sa amin. Naghihintay kami sa inyo. Hindi. Anong gagawin ng mangingisda? Kukuha po sila ng bangka, magdadala ng lambat, at magpapalaot. Pupunta sila kung nasaan yung isda. Ako nyo mga kapatid, pag hinintay mo yung isda na lumapit sa iyo, hindi lalapit yan. Kailangang ikaw ang pumunta sa kanila. Kailangan maging intentional po tayo, mga kapatid, sa ating pong ginagawa. And we must bring the church closer to the people. We must bring the presence of God to the people. We must bring Jesus to them. Hallelujah! And when we bring Jesus to them, sabi po ng Biblia, when Jesus is lifted up, I will draw men to me. Sabi po ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging perfect, ang kailangan mo lang maging available. Magsimulang magsalita, ipaghamit sa Panginoon ang iyong mga labi para sabihin sa mga taong mahal kayo ng Diyos. Kailangan nyo ang Diyos, kailangan nyo si Kristo sa inyong buhay. Amen po mga kapatid. This is the good news. At ito po yung dadali natin sa kanila. When we do OHB, hindi lamang natin dinadala ng mas malapit sa mga tao
ang iglesia, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Ikalawa po, it builds stronger disciples. Amen? Naalala ko po, nung ako po ay bagong mananampalataya, meron pong nagturo sa akin. Alam niyo, saan ako mas natuto? Sa one-on-one sa bahay, no? Kasi meron akong kaibigan na mas nauna sa akin sa Panginoon. Palagi niya akong pinupuntahan sa bahay at doon ako nagtatanong sa kanya, paano ba manalangin? Alam mo yun? Paano ba magbasa ng Biblia? Ano bang ibig sabihin ng verse na ito? Ako yan, paano ba yung pagtatites? Paano ba yung pag-share ng gospel? Yung mga basic na inaaral natin ngayon sa stage 3, tinuro po sa akin yon one-on-one. The best discipleship pa rin po is, again, one-on-one. At ang pinakamagandang context ng pagtuturoan, nangyayari po sa mga tahanan. Amen? Ang sabi po ni Paul, sa 2 Timothy chapter 2, verse 2, ang mga bagay na narinig mo sa akin ay ipagkatiwala mo rin sa mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo sa iba. 4 po na tao ang involved. Si Paul, nagturo kay... Sino kausap niya dito? Sino kausap niya? Si Timothy. Tapos sabi ni Paul, maghanap si Timothy ng tuturuan, mapagkakatiwalaan. At yung tuturuan ni Timothy, maghahanap din ng tuturuan nila. So, apat na level or 4 na generations. Okay, si Paul, Timothy, yung tinuruan ni Timothy, tapos yung tuturuan ni Timothy. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pagta-transfer po ng faith. Okay? Mas maganda po na naita-transfer ito sa mas maliit na gatherings. Okay, halimbawa, yung campus ministry. Masaya ang campus ministry pag marami. Totoo yun. Diba? May mga sayaw-sayaw, may mga kantahan, rak-rakan. Yeah. Pero nakaka-inspire yun. Pero ang totoong discipleship, ang totoong transformation is from life to life. Say it with me, life to life. From heart to heart. Yung maliit na grupo, doon ang nangyayari yung transformation. Okay? Doon nangyayari yung transformation. Doon sa malaking grupo, pwedeng information lang. Na-inform ka lang, na-inspire ka. Pero yung transformation, nangyayari siya sa mas maliit na grupo. Sa malaking crowd, kagaya nito, tuwing Sunday, pwede kang magtago. Pero sa small group, hindi pwede. Kitang-kita ka. Kasama ka. Diba? So, meron kayong tinatawag na real conversations, real prayer, at saka real accountability. Yun po ang nagagawa ng maliit na grupo. At yun ang gusto nating magyari sa ating church. Magkaroon ng totoong pag-uusap. Siyempre, pag kinumusta ko kayo, kumusta ka na? Anong laging sagot sa akin? Mabuti po, ayos po. Pero totoo ba yun? Pero pag sa maliit na grupo, pag tinanong mo yan, kumusta ka na? Lalo pag yung kasama mo doon, kumbaga kapalagayan mo ng loob, magsisimula yung magsalita. Alam mo, meron akong crush, kaya lang di ako pinapansin eh. Di ba? So doon na-open up po. Alam mo, meron akong kaklase, ganto. So lagi akong iniinis, binubuli ako, di ba? So doon yung po na pag-uusapan. Sa mga babae naman, na pag-uusapan nila yung mga mister nila. Tama ba? Pag nagsama-sama kayo, laki ng tango ni Sister Nide, no? Hanggang todo ang tango ni Sister Nide. Diba? Pag nag-usap-usap, di ba? Ano lang naman, tawag doon ay conversations. Conversations become real in smaller groups, no? Pwede kang magtago sa large group. Kaya nga yung mga mega church, gustong-gusto ng iba doon umaten. Bakit? Pwedeng simbawi doon eh. Pagka-simba mo, uwi ka na. Hindi ka papakailaman doon kahit na tatlo-tatlo yung asawa mo. Basta ang mahalaga, pinatayo, pinaupo, pinagbigay, pinauwi. Ganon eh. Ganon lang po magiging buhay mo doon. Iikot lang doon ang buhay mo. Dito sa maliit,
Lalo may mga maliit tayong grupo, merong nagpapaalala, may nagbabantay. At meron tayong prayer partners. Amen. There is real conversation, real prayer, and real accountability. Sabi ko nga, ito nga po, discipleship grows best in circles, not in rows. Okay? Ang tamang discipleship, at ito yung pangarap natin, magkaroon tayo sa mga bahay natin, it grows best in circles. May interaction. Nakikita natin yung mukha ng bawat isa. Yung leader is not just a teacher, but he is a facilitator. Merong commonality, may common light. Meron tayong learning, no? Meron tayong mga learnings na nangyayari po sa context ng small group. Discipleship becomes personal, it becomes relational, it becomes practical. Okay? Discipleship grows best in circles, not in rows. Again, sa OHB, it makes discipleship, relational, personal, at saka po practical. Di ba? Yung mga concerns natin doon na pag-uusapan. So yun po mga kapatid, walang bida kundi ang Panginoon. Amen? Walang pangalang itataas kundi ang pangalan ng Panginoon. So yun po, mas maganda ang discipleship sa mas maliit na grupo. At ito po yung gusto nating mangyari sa atin pong iglesia, na maging personal, relational, at saka po practical yung ating mga small groups. The thirdly, mga kapatid, sa pamamagitan po ng OHB, ipinapanganak ang mga bagong iglesia. No? Pangarap po natin makapagtayo ng iglesia sa Plaridel, makapagtatag ng iglesia sa Hagunoy, makapaglagay ng iglesia sa Bulacan-Bulacan. Amen. Sa Kalumpit, ganun din. Magtatanim ulit tayo. At sa iba pang mga kalapit lugar ng Malolos. Bakit? Ito yung mandate sa atin. Ito yung contribution natin. Saan natin sisimulan? Sa pamamagitan po ng Operation Home Base. Sabi po ni Paul kay Titus, gaya ng biling ko sa iyo, pumili ka ng mga mamumuno sa iglesia sa bawat bayan. Gusto ko pong bigyan ng din dito yung salitang bawat bayan. So ang gusto po ni Paul, yung faith, hindi po manatili sa isang lugar lang. Ang gusto ni Paul, makapag-establish ng mga faith communities. Say it with me, faith communities. Sa iba't ibang lugar. Diba? Kung saan na merong isang Kristiyano, isipin nyo yung bahay nyo parang lighthouse. Sa gitna ng madilim, yung bahay nyo yung ilaw, yung bahay nyo yung nagliliwanag kasi nandun kayo, nandun yung presence ng Panginoon. At mga tao, pag nakita na yung liwanag, yung lighthouse, lalapit sila. Kasi kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ang Panginoon sa kanila pong buhay. We point to the source of life. We point to Jesus, the Savior, the healer. We point to the Holy Spirit as our friend, our helper. We point to God as the answer to all our longings and to all our deeds. Amen. Yun po mga kapatid ang nagagawa ng mga tahanan natin. And when the time comes, Lord willing, yung mga tahanan na yon, yan ang magiging parang nursery ng mga bagong iglesia. Naalala niyo yung nursery, pag bagong panganak, doon ililalagay po yung mga baby or delivery room, okay, ng mga bagong iglesia. Amen. Excuse me. So, reaching new communities through homes. Bawat home gathering ay parang buto na itinatanim na pwedeng maging bagong church. Ang bawat home gathering or bawat house gathering or kahit sa campus pa yan, pwedeng magsimula ang isang church. Amen. Again, hindi building ang church. Tao na sumasamba, naglilingkod sa Panginoon, nagkakaisa, nagpupuri sa pangalan ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. At isinusulong ang misyon ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng church. So every home gathering is a seed for a future church. Amen. Tanong, nakakita na kayo ng papaya? Ano ang nasa loob ng isang hinog na papaya? Buto. Ano ang itsura ng isang butong ng papaya? Maliit, kulubot, saka maitim. Kakaya lang ng katabi mo.
Okay, maitim, kulubot, maliit. Tanong ko lang, halimbawa, hawak mo yung buto ng papaya sa kamay mo, ilang papaya ang nandun sa buto na yon? Ha? Kaya mo bang bilangin yung buto ng papaya? Kaya mo bang bilangin yung papaya na nandun sa buto na yon? Hindi. Bakit? Kasi pag tinanim mo yon, mamumunga yon, maraming buto uli yung ipoproduce niya. Pag tinanim mo yon, maraming papaya uli, and it goes on and on and on and on. That's the power of a seed. Amen? You can count the number of seeds in a papaya, but you cannot count the number of papaya in a seed. Sa Tagalog, kaya mong bilangin yung buto sa loob ng papaya, na prutas. Pero hindi mo kayang bilangin yung bilang ng papaya na nasa loob ng isang buto. Amen? And yung mga bahay natin is like a seed. It's a powerful seed in the hands of God that God can use to produce, to multiply, amen, to grow a church, an orchard, sabi nga. We move from addition to multiplication. Pastor, hindi ko po kaya. Tutulungan tayo ng Panginoon. Tuturuan tayo kung paano natin gagawin. Hindi mo kailangan magaling na magaling. Ang kailangan mo lang marunong kang sumunod. May mga tao magaling pero hindi marunong sumunod. Pero ang pinakamagaling sa kaharian ng Diyos yung marunong sumunod sa Panginoon. Amen? So we will birth new churches. Pagkatapos po nito, amen, maganda, komportable yung ating bahay-sambahan. Pero hindi ito ang end. Ang dapat pong maging, ito po ay means lang kung paano natin maabot ang mission. Ang talagang challenge sa atin, yung magbunga at manganak pa ng maraming mga iglesia na kagaya po nito. Sasama po ba kayo? Paano tayo magpa-participate? Bukod sa panalangin, bukod sa pagbibigay, ang pinakamainam na paraan, buksan nyo yung mga tahanan ninyo. Magsimulang ipanalangin, ipag-pray nyo yung mga kapitbahay. Share nyo sila, anyayahan sa inyong mga tahanan. Huwag nyo na po akong tawagin para magturo kasi kayo mismo ang gagamitin ng Panginoon. Amen? Andun po ako para asistihan kayo, para i-coach kayo, para i-equip kayo. Pero ang magsasalita, hindi ako. Kayo po ang gagamitin ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Parang dadalawa na lang. Amen? Amen. So sabi nga po natin, one home can change one street. One street can change one town. And one town can change the world. Doon sa lugar nyo, maingay, magulo, yung bahay mo, tahimik, nagmamahalan, pwedeng maka-impluensya yon doon sa buong, sa buong karsada ninyo, doon sa block ninyo. Okay? At pag maayos na yung isang kalsada na yon, yung isang bloke na yon, it can influence one town. And ultimately, one town can influence the world. Sa nagsimula, one home. Amen? One home. Isang bahay pwedeng baguhin ang isang kalsada pwedeng baguhin ang isang bayan. At ang isang bayan, pwedeng baguhin ang mundo. Ang laban sa korupsyon ay nagsisimula sa tahanan. Kasi ang mga korap, nagsimula yan sa tahanan. Diba? Pag inutusan mo, kailangan po nila ng suhol. Sino po dito pag inutusan, hindi susunod pag walang suhol. Di ba? Guilty. Di ba? So nagsimula ang korupsyon sa tahanan. Naipamana. Di ba? Kailangang ipangalandakan mo yung dami ng sasakyan. Di ba? Yung entitlement at yung pera na pala ng taong bayan yun. Di ba? Pera na pala ng Pilipinas yung ginagasta natin. Saan magsisimula ang pagbabago? Ito po, I believe, magsisimula ang pagbabago sa ating pong mga tahanan. No? Sa mga makadiyos na tahanan. Mga tahanang nagmamahal sa Panginoon. Mga tahanang sumasamba
sa Panginoon. Mga tahanang namumuhay ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Mga tahanang hindi po nadadala ng mga kalakaran ng mundo. Diba? Mga tahanang mas takot sa Panginoon kaysa sa sa kapangyarihan ng mundo at ng sanlibutan. Yun po mga kapatid. We need to start this sa ating po mga tahanan. Yun po yun mga kapatid. Sama-sama tayo. Hindi ko po kayo makakasama araw-araw. Pero kayo sa tahanan nyo, magsasama-sama kayo araw-araw. Simulan po natin sa ating mga tahanan. Kung ano yung ituturo, ipoprovide po natin. Ang mahalaga, simulan nyo po. Huwag masyadong mahaba, lalo kung may mga bata kayo. Kaya nadadala yung iba. Magsimula kayo 5, 10, hanggang sa umabot na po ng 30 minuto. Huwag niyo pong sosobrahan ng overkill naman. Kaya yung iba'y tinatamad na. Ang pinakamahalaga nandun po yung presence ng Panginoon at yung pong pagpapala ng Panginoon sa atin pong ginagawa. So isang tahanan, isang bahay, pwedeng baguhin ang atin pong komunidad. Isang komunidad, pwedeng baguhin yung ating bayan. At pag may isang bayan po ang nagbago, pwedeng magbago ang buong bansa. Halimbawa, yung pong Pasig. Alam natin, kilala ngayon ang Pasig. Sa kanilang laban sa korupsyon. No? Lalo-lalo na si Mayor Bico. No? Bibiko. Mayor Bico Soto. So alam natin yung ginagawa niya. So ngayon, meron ng meron ng pagkukumparahan, may pamamarisa na. Dati wala eh. 'Di ba? Ito na yung kalakaran, sumunod ka lang sa Agos. Pero ngayon, pwede pa lang hindi sumunod sa Agos. Pwede pala na ang isang namumuno sa bayan ay maging matuwid at hindi tiwali. Amen! Pero kung uugatin mo, bakit po ganon ang ginawa ni Bico? Kung tutuusin, hindi perpekto ang kanyang pamilya. Alam natin, ang kanyang tatay ay napakapogi. Si Connie, na kanyang nanay, ganon din. Pero naniniwala po ako, dahil si Connie ay nakakilala sa Panginoon, ang kwento si Helen Bella ang nag-share sa kanya. Kilala niyo pa si Helen Bella, hindi ba? Nadala sa Panginoon ni Helen Bella, ito pong si Connie, nagpatuloy, naglingkod. At nung naging anak po niya, anak na po niya si Bico nung nakakilala siya sa Panginoon. Pinalaki po niya si Bico sa turo at aral ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At ngayon, nung siya'y lumaki na, at ngayon namumuno na at ginagamit na ng Panginoon, dala-dala pa rin niya yung mga katuruan at aral mula sa salita ng Diyos. At naging pamantayan, prinsipyo niya sa kanya pong pangunguna. Saan nagsimula yon? Sa tahanan. Sabi ko nga, kung ang korupsyon nagsisimula sa tahanan, ang pagbabago ay magsisimula rin sa ating mga tahanan. Amen? Amen? Si Mayor Magalong, kilala niyo po si Mayor Magalong. Di ba? Alam niyo po ba na si Mayor Magalong, maikwento ko lang, bina-Bible study siya linggo-linggo ng mga pastor ng Assemblies of God. Ang pumupunta sa kanya every week para siya po ay masyaran ay mga pastor natin. Si Pastor Dom Lopez, Pastor Anthony, mga pastor natin sa Assemblies of God ang nag-share, ang nagdi-disciple kay Mayor Magalong. At ngayon, salamat sa Panginoon dahil sa salita ng Diyos na natanim sa kanyang puso. Ayun po, siya po yung isa sa naninindigan ngayon laban sa katiwalian sa atin pong pamahalaan. Bakit? Anong common denominator ng mga taong ito, ng mga lingkod na ito? Nakilala nila ang Panginoon. Nandun sa kanila yung banal na pagkatakot at yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na natanim, tumimo sa kanilang puso. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, sa kanilang pananaw. At ngayon, ipinapakita nila sa kanilang pamumuno. Alam nyo, pag nakita ko ang mga taong ito, sabi ko sa sarili ko, may pag-asa pa ang Pilipinas. Amen? Pag nakita ko po kayo, mga kapatid, na maayos kayo, nasasabi ko sa sarili ko, may pag-asa pa ang Pilipinas. Pag nakita ko yung mga kabataan natin na naglilingkod, minamahal ang Panginoon at pinamumuhay ang salita ng Diyos sa puso ko, andun yung pag-asa. At nasasabi ko sa sarili ko, may pag-asa pa ang Pilipinas. Amen. Hanggat nandito ang mga mananampalataya ng Panginoon, kagaya nyo, kagaya ko, tayong lahat, may pag-asa pa po ang Pilipinas. Amen.
Huwag nating iasa sa mga kagaya lang na nila Biko, nila Mayor Magalong. Magsisimula po ang tunay na pagbabago sa isang pusong may Kristo. Sa isang pusong tinanggap ang pagkapanginoon ni Kristo sa kanyang buhay. At magkakaroon ng epekto ito sa pagbabago sa kanyang tahanan, sa kanyang buhay. At magre-reflect ito sa kanilang lugar, sa kanilang community, ultimately sa ating bayan at sa buong mundo. Nung bata ako, napaka-idealistic ko. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong baguhin ang mundo. Nung ako po'y nakatikim na mamuno sa aming barangay bilang SK, naisip ko, hindi ko pala kayang baguhin ang mundo. Sabi ko, susubukan kong baguhin yung barangay. Alam nyo, hindi pa rin eh. Hindi pa rin eh. Kaya sabi ko, susubukan kong baguhin yung aming, yung aming neighborhood. Yung magkakapit bahay. Hindi pa rin po. Natira ako sa Riles, araw-araw, naghahabulan ng taga yung mga tao doon. May kapitbahay kami, ang pangalan, si Lupin. I-order mo sa kanya kung ano yung gusto mong gamit kinabukasan. Dadali niya sa'yo, no? Si Lupin the Third. Ay, Lupin the Fourth. Sabi ko, ultimately, sabi ko sa sarili ko, hindi ko pala kayang baguhin ang mundo. Isa lang, kaya ko palang baguhin yung sarili ko sa tulong ng Panginoon. At pag nagsimula sa akin, nagsisimula yung pagbabago sa lahat ng mga nakikita ko. Kasi ako yung unang binabago ng Panginoon. Amen? So, saan magsisimula po? Sa ating mga tahanan. So, wag niyo pong isuko yung mga tahanan ninyo. Wag niyong hayaang ang social media, wag niyong hayaang yung internet, wag niyong hayaang AI ang mag-disciple sa atin. Di ba? Ang galing ni AI, itanong mo lahat, may sagot siya. Pwede nang itumba. Ang dami nang alam eh. Kaya ito pa mga kapatid, let us fight for our homes. Let us fight for our family. Let us bring closer the church. No? Let us build stronger disciples. Let us birth new churches in our homes. Challenge. Ito yung tanong. Bubuksan mo ba yung bahay mo para sa mission ni Lord? Sino po nito willing buksan yung kanyang bahay? Sa mga estudyante, campus ang bahay ninyo. Actually, mas matagal kayo sa campus kaysa sa bahay. Bubuksan nyo ba yung campus nyo para sa mission ni Lord? O sa mga nagtatrabaho, bubuksan mo ba yung workplace mo? O, hindi man sa workplace exactly, pero halimbawa, pwede kayong magkape-kape kasama ng mga katrabaho mo. Ang challenge lang, bubuksan mo ba yung bahay mo para sa mission ni Lord? Ito yung pangalawang tanong, sasali ka ba sa home gathering, no? Para mag-grow deeper? And then thirdly, tutulong ka ba sa pag-multiply ng bagong churches para maabot ang mas maraming tao? Amen? Sabi ni Jesus, 2 or 3 gathered in my name. That's counted already. 2 or 3. Sa campus, pwedeng 2 or 3. Sa tahanan nyo, pwedeng 2 or 3. Di ba? Sa trabaho nyo, pwedeng 2 or 3. Amen? Tutulong ka ba? Kasi sabi ni Jesus, ang hindi niya katulong mag-ipon, nagtatapon. Di ba? So, dapat katulong tayo sa pag-iipon. Tutulong ka ba? Balang araw sa langit, may lalapit sa iyo at magsasabi, salamat nakilala ko si Jesus kasi binuksan mo yung bahay mo. Amen? Pinatuloy mo ko sa bahay mo, doon ko napakinggan ang salita ng Diyos. Nakilala ko si Jesus kasi binuksan mo yung bahay mo para sa akin. In fact, yung sala mo, yung living room nyo, pwedeng maging front door ng kaharian ng Diyos. Your living room could be the front door to the kingdom of God. Amen? So patuloy natin sila sa ating tahanan, sa ating sala. At habang pinatutuloy natin sila doon, ipapasukin natin sila sa kaharian ng Diyos. Let us introduce them to the King so that they will become members of the kingdom of God. May your living room, may your house be the front door of the kingdom of God. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa vision ng OHB. Hallelujah.
Salamat po sa vision na ibinigay mo sa aming leadership sa Assemblies of God. Ganun po sa leadership ng iglesyang ito. Salamat dahil mula pa noong sa aklat ng gawa sa Book of Acts, ipinakita nyo na ang simbahan ay hindi gusali, kundi mga tao, mga pamilya, mga tahanan na puno ng inyong presensya. Ngayon, Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso. At binubuksan din namin ang aming mga bahay. Gawin niyo pong mga mini churches, ang bawat sala, ang bawat kusina, ang bawat tahanan na handang magpagamit sa inyo. Lord, gamitin niyo ang aming mga tahanan bilang lighthouse sa aming mga kalye, sa aming neighborhood, sa aming community. Gamitin niyo ang aming mga mesa para maging lugar hindi lamang ng pagkain, kundi lugar ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Gamitin niyo po ang aming mga upuan para maupo ang mga kapitbahay na uhaw sa inyo. Lord, we pray for families na kami muna ang unang maging disciples, unang maging witness, unang maging faithful. Lord, we pray for our leaders. Bigyan niyo po sila ng karunungan, ng katapangan, ng compassion para mag-train at mag-guide ng mga small groups at mga home gatherings, Panginoon. I pray for our members dito po sa TISAG na hindi sila matakot. Huwag silang matakot kundi maging handa at willing na mag-share ng kanilang testimony, i-share ang iyong mabuting balita, buksan ang kanilang mga tahanan, Panginoon, at ipagamit sa iyo, Panginoon. Lord, we dedicate to you, TISAG. Ito po ay sa iyo, Panginoon. Ipakita niyo po na hindi kami limitado sa 4 na pader ng building na ito. Kami ay magmumultiply sa mga bahay, sa mga barangay, sa amin pong bayan. We declare every home will be filled with your presence. Every street will hear the gospel of Jesus Christ. And every town will have a witness of Jesus. Lord, we surrender to you. Hindi ito programa lang, kundi ito yung tibok ng iyong puso, Panginoon. This is the mission. This is the heartbeat of yours. And so we say, Lord, here we are. Send us. Here we are, Lord. Use us. And here we are, Lord. Fill us with your presence. We believe, Panginoon, na sa pamamagitan ng OHB, makakakita kami ng mga bagong disciples, makapag-establish ng mga bagong churches, hanggang makita po namin ang harvest na hinahanda po ninyo, Panginoon. Thank you, Lord. Alam ko meron kang ginagawa na sa aming mga buhay. Let your name be praised. We give you all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Good morning. God bless you. I-OHB na yan. I-OHB na natin.